Aming Diyos Amang nasa langit, Panginoon, isang magandang umaga po sa iyo. At maraming salamat dahil muli binigyan mo kami ng pagkakataon para masamba ka sa umagang ito. Maraming salamat, Lord, dahil pinili mo kami na magtipon-tipon ngayong umagang ito upang sumamba sa iyo, ibalikan lahat ng pasasalamat sa iyo, ibalikan lahat ng pagpupuri sa iyo, Lord God. Salamat, Panginoon, kasi minsan pa binigyan mo kami ng pagkakataon para makapiling ka, maranasan ng presensya mo dito sa lugar ng iglesyang ito, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, kami po ay lumalapit sa iyo, dumudulog, at kung may nakikita ka pong karumihan sa puso ng bawat isa, ito po ay aming hinihingi ng kapatawaran sa iyo, Lord God. Linisin mo po kami at gawin mo kaming karapat-dapat na makasamba sa iyo, na sumamba sa iyo, na paglingkuran ka ngayong mga oras na ito, Lord God. Loobin mo, Panginoon, na aming maabot ang iyong kalooban dyan sa langit, Panginoon, sa paraan ng aming pagsamba sa iyo, Lord God. Nagpapasalamat din po kami sa kabutihan mo na patuloy naming nararanasan sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat dahil kahit hindi kami deserving ng pagmamahal mo, hindi kami deserving ng biyaya mo, ng awa mo, Panginoon, but still, patuloy mo pong ipinaparanas sa amin ang walang hanggang pag-ibig mo, ang walang hanggang awat habag na meron ka para sa amin, Lord God. At alam namin na hindi ka namin mapapasalamatan ng lubos-lubos, Panginoon, pero patuloy mo pa rin po kaming pinagpapala, Lord God. Sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, naniniklod sa harapan mo, Panginoon, at dumadalangin nawa, basbasan mo ang aming pagsamba sa iyo sa umagang ito. Nawa, loobin mo na masamba ka namin sa paraang nais mo, sa paraang mapapangiti ka namin at maluluwalhati ka namin, Panginoon. Dinadalangin ko po at dinadalangin namin, Lord God, pagpalain mo po ang aming praise and worship team na pangungunahan kami sa aming pag-aawitan, sa aming pagsamba. Dinadalangin din po namin ang aming speaker sa umagang ito, ang Pastor Denson, sa paghahatid ng kanyang salita. Nawa ang mensaheng kanya pong ihahatid sa amin sa umagang ito ay tumimo sa aming puso, sa aming isip at maging baon ito sa panibagong linggo na aming kaharapin, Panginoon. At aming patuloy na dalangin, patuloy kami na sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan, at patuloy kaming magbigay sa iyo ng kaluwalhatian, Panginoon. Purihin ka po, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo pong kapurihan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan po ang praise and worship. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Isang linggo na naman po ang lumipas. At ngayon po, dinala po tayo ng ating Panginoon dito sa ating bahay-sambahan upang purihin siya at sambahin. Amen po? Excited na po ba ang lahat para magpuri sa Panginoon? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. At sabihin nga po natin sa ating katabi, I love you with the love of the Lord. Yan. Tunay po na napakasarap na nagmamahalan tayong mga magkakapatid. Atin po siyang awitan. The
Panginoon sa umagang ito. Ikaw lamang ang pupurihin ko, ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating,
Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nagmamahalan. Nanganak sa pag-ibig ng sadyang wagas. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. Amen! Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nag-aawitan. Okay, gandang pagmasdan, tayo ay nag-aawitan. Okay, gandang pagmasdan, tayo nag-aawitan. At sama-samang nagpupuri. Nagsama-samang nagpupuri, walang hanggan kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. At sama-samang nagpupuri, at sama-samang nagpupuri, walang hanggan kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. Hallelujah, praise you God. Tunay na napakasaya na makita ang bawat isa na nagpupuri, nagsasamba sa ating Panginoon. Kasama na doon ang pagmamahalan natin sa bawat isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Patuloy po nating awitan ng Panginoon. Patuloy natin siyang sambahin sa pamamagitan ng ating pag-aawit. Kapag
pagkalinga, Panginoon, sa lilim ng pagmamahal mo. Panginoon, ang nais ko, kagandahan ng pagmasdan, pag-ibig mo'y sakit tugon, kailanma'y di pababayaan, sa iyo natagpuan, sa iyo mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim.
napakasarap na manatili sa kalinga at pagmamahal mo, Panginoon. Nandun ang kapayapaan na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Ang pag-ibig mo, Panginoon. Panginoon, kami po ay umiibig dahil una ka pong umibig sa amin. Kasama na po doon ang pag-ibig sa aming kapwa. Ang pagmamahal na ibinahagi mo sa bawat isa sa amin ay ma-spread namin, maibahagi namin sa aming kapwa, Panginoon. At ang pag-ibig na ito ay hindi magnanais na makapanakit sa aming mga kapwa, sa aming mga kapatid, Panginoon, kundi ang yakap lamang po ng pag-ibig mo ang siya naming laging maranasan. Ito po ang aming papurit pasasalamat. Ang pinakamataas na pagsamba ay para lamang sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen, amen, and amen. Tayo po manalangin. Aming Diyos na dakila at tapat, sa umaging ito, Panginoon, ay aming pong binibigay sa iyo, tinataas sa iyo ang aming mga pagpupuri, pagpapasalamat. Tunay po, O Diyos, na ang iyong kabutihan, ang siyang nararanasan ng bawat isa. At sa lahat ng mga panahon, Panginoon, ay iyong pinadarama sa amin, ang iyong pagkilos sa iba't ibang kaparaanan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga pagpapala na mayroon kami sa aming mga buhay. Sa kalakasan, kagalingan, sa mga taon ng buhay na sa amin po ay iyong binibigay, Panginoon, sa patuloy na pagdinig sa aming po mga panalangin. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw din yung nagbibigay ng kalakasan sa amin sa panahon na kami nangihina sa aming pisikal at sa aming mga espiritual na buhay. Salamat po sa mga pag-iingat mo, sa mga paglalakbay. Salamat sa protection, sa lahat ng panahon, sa lahat ng sandali na aming pong nararanasan. Salamat po, Panginoon, sa karunungan, sa panahon ng aming mga pag-aaral, sa panahon na kailangan namin, Panginoon, ng karunungan, higit sa lahat, sa aming pong mga buhay. Salamat po, dakilang Ama, maging sa patuloy na pagdinig sa aming mga panalangin. Tunay po, Diyos, na may mga panahon na kami ay humaharap sa maraming mga trials ng buhay. At ikaw yung aming takbuhan, Panginoon. At napakalaking bagay sa amin na aming pong makita at mahayag sa buhay namin ang iyong pagdinig sa mga panalangin, Panginoon, ng aming mga puso. Salamat po, O Diyos, even doon sa mga challenges ng buhay na aming pong kinakaharap at kinaharap. Salamat dahil sapat ang biyaya mo. At kami po'y nagtatagumpay dahil sa lakas na kaloob mo sa amin. So umagang ito, Panginoon, narito po sa iyong harapan ang iyong mga anak na merong kanikanyang mga kapahayagan ng pagpapasalamat. Mangyari na sa pamamagitan ng pagkapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawa sa buhay ng bawat isa sa kanila ang iyong pong basbas at pagpapala. So, ang ating pong paksa ngayong umaga ay mamamatay tao o commandment number 6. Nakakatakot na topic ngayong umaga. Ano, parang pakiramdam ko dapat sa ano to, doon sa jail. Ano po? Pero tayo po ay pinaalalahanan sa topic pong ito. Ano po? You shall not murder. So, sa Exodus chapter 20, verse 13 hanggang 13, huwag kang papatay. Ano po, huwag kang papatay. Yan po ang ating paksa ngayong umaga. Balikan po muna natin yung mga 10 utos. Una po ay ang you shall have no other God before me. Ayan. Sa pangalawa, you shall not make unto thee any graven image. Basa pa ba? So, pangatlo, you shall not take the name of the Lord your God in vain. At pang-apat, remember the Sabbath day to keep it holy and honor your father and your mother. At ngayon po pang-anim ay you shall not murder. So life is sacred and we must remember that God alone gives life. It is a command we must follow to uphold the privilege that He has given us. Tayo po muna ay manalangin, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito, aming pong hinihiling, aming pong hinihingi ang inyong pong pagsama, ang pagbibigay sa amin, Panginoon, ng bukas na puso't isipan, Panginoon,
sa iyo pong mga salita. Although madalas po namin naririnig ito simulat nung kami bata pa, na ang salitang ito, Panginoon, ay huwag kang papatay. Pero mayroon po sa likod nito, mayroon ka pong naisin sa aming mga buhay. Bilang kami, Panginoon, ay iniligtas po ninyo, mayroon po kayong nais na ipagawa sa amin, Panginoon. Kaya tulungan, samahan niyo po kami sa po namin pinagkatiwala ang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. So we believe God is the giver of life. Amin po ba? So kaya tayo nabuhay, saan man galing tayong pamilya, we believe God is the giver of life. He breathed unto the first man and breath of life. So sa Genesis chapter 2, verse 7, alam po natin yung pagkakalikha ng Diyos sa unang tao. Ano po? So, hinugisan, yung alabok hinugisan na parang katuka isang tao, tapos hiningahan. Kaya po, ang Panginoon, sa Panginoon nagmula ang lahat ng ating mga hininga. And His plan is to give every human being a chance at real life, which is yung eternal life sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam po natin na ang noong mag-fall ang tao, yung unang tao, si Eva at si Adan sa kasalanan, nagkaroon na ng problema ang tao, which is ang kasalanan. At hindi ito kayang solusyonan ng tao. Kahit na ano pang gawin ng tao, hindi ito kayang solusyonan. Kaya ang Diyos ay nagbigay muli ng pagkakataon na bigyan tayo ng totoong buhay. So, ang Panginoong Jesus, alam po natin, sa John chapter 3, verse 16, ay siya yung katuparan na muling pagbibigay ng Diyos ng buhay, na totoong buhay, which is ang eternal life. So, He desires for everyone to repent and have salvation, eternal life. So, hindi lang po physical na buhay ang ibinibigay ng Panginoon, kundi yung spiritual na buhay. Ito yung eternal na buhay na mayroon po tayo. So, God values His life or our life. So, binigyan ng value ng Panginoon ang buhay. Kaya nga ho, sa kanyang 10 utos, binigay niya doon yung ika-6 na utos. So yung 10 utos na po ito, alam po natin, ito yung pinakamahalagang utos ng Diyos. Maraming utos ang Panginoon, pero isa sa pinakamahalaga sa Kanya ay ang buhay. Sabi nga ng Panginoon ng Diyos na si Yahweh sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapalo o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. So mga kapatid, doon pa lang ho sa Old Testament, mayroon pong pagpipili ang mga Israelita kung susunod sa Diyos. Kung buhay ba ang kanilang susundin. Ito ay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kapag yung buhay, pinahalagahan natin ng buhay, sabi ng Panginoon dito, hahaba o bibigyan pa ng opportunity mabuhay. Opo. So God shows the value of human life by requiring capital punishment for the murder of another person. Medyo nakakatakot nga lang po itong topic na ito sapagkat baka may ma-misinterpret ng marami. Pwede palang pumatay. Sabi kasi sa Bible, pwedeng pumatay. Pero mayroon po mga certain na specific situation na ang Panginoon ay nagpapakita para pahalagaan yung buhay ng isang tao ay kailangan yung isang tao. Po, sabi po dito sa Exodus chapter 21 verse 12, sino mang manakit at makapatay sa kanyang kapwa ay dapat ring mamatay. Bakit po? Sapagkat sa Old Testament, kapag ang buhay ay inutang, buhay din ang kabayaran. Sa verse 14, sabi po dyan, ngunit kung ang pagpatay ay sinasadya, dakpin ang pumatay at papatayin kahit magtago pa siya sa aking altar. Ibig sabihin, kahit pa pumunta sa templo, kahit pa pumunta sa templo na itinayo,
ang utos ng Diyos, dapat din siyang magbayad ng kamatayan. Bakit po? Gusto lang ipakita ng Diyos sa pagkakataon pong ito, ganun niya binibigyan halaga ang buhay. Ang buhay na inosente, kapag kinuha mo yon, ang Diyos ang nag-uutos sa kanila, sa Israel, patayin din ang gumawa niyon. Nakakatakot na batas ng Panginoon, pero gusto niya lang pong ipakita sa atin kung gaano kahalaga ang buhay. Sabi yan, kung sa verse 13, ngunit kung hindi sinasadya o binalak ang pagpatay, at ito'y hinayaang nangyari ng Diyos, ang nakapatay o nakamatay ay maaaring magtago sa lugar na itinakda kung sa ganitong pangyayari. Mayroon naman pala pong ganitong batas ang Panginoon. Halimbawa, hindi sinasadyang nakapatay. Halimbawa, itatago yun ng community para hindi mapatay ng pamilya. Dadalhin po sa isang lugar na safe kasi hindi ho sinasadya. So binibigyan pa rin ng halaga ng Panginoon yung tao na hindi naman talaga sinadyang nakapatay. Ang sabi po, ang utos ng Panginoon, dalhin ito sa safe na lugar para hindi siya mapatay. Kasi alam ng tao, kapag nakapatay, papatayin din. Pero pag hindi sinasadya, mismo sa Biblia, ay itago, itabi, ilayo, pag hindi sinasadya. Pero pag sinadya, binalak, dapat ay kamatayan din. Ito po yun sa Old Testament. Kaya ho maraming batas ang nilikha patungkol po sa ganito pong utos na ito. Mayroon pong mga bansa na talaga mayroong capital punishment hanggang sa ngayon. Ito po'y biblical. We believe na ang capital punishment ay nasa Biblia. Kahit si Apostol Pablo po sa Roma chapter 13, sinasabi niya, mayroong pagpaparusa sapagkat ang pamunuan sa mundong ito ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Alam po natin, ang mga apostol ay nakaranas ng capital punishment. Ito yung kamatayan. Nasa itinakda ng tao na nalabag nila ang pamantayan ng Diyos o pamantayan ng kanilang bansa. Kahit po yung babae na dinala ng mga lalaki sa harapan ng Panginoong Hesus, sabi nila, itong babaeng ito ay dapat mamatay. Bakit po? Sa kanilang pananaw, ito ay lagpas o sa nakatakdang batas. Dapat batuhin hanggang sa mamatay. Pero pinapakita doon ng Panginoong Hesus pa rin, ang buhay ay mahalaga. Ang buhay ay mahalaga. Sabi po sa Numbers chapter 35 verse 11, pumili kayo ng mga lungsod, kanlungan na matatakbuhan ng sino mang makapatay ng di sinasadya. So dalawang mukha po ng pagpatay na pinapakita sa atin, sinasadya at hindi sinasadya. Ang sinasadya po, alam po natin, murder ang tawag sa atin sa panahon natin ngayon. Pinagplanuhan, gumawa ng hakbang at isinagawa yung plano, ang murder. Sa Old Testament, ang kapalit po nyon, kamatayan. Sa atin sa panahon natin ngayon, homicide ang tawag ho, sa pag hindi sinasadya. Nagdepensa ka lang ng sarili mo at hindi mo talaga sinasadya nakapatay. Mababa ang sintensya. At least, nakadikit pa rin ho sa biblical na prinsipon. Mga kapatid, nais ko lang po ipakita sa inyo, mahalaga ang buhay. Mahalaga ang buhay ng ating kapwa. Tingin ko naman po sa atin siguro walang magko-commit ng ganito pong kasalanan. Huwag kang papatay. Malayo na pala ako. So, tingnan po natin. So, ano nga po ang topic natin ngayong umaga? Mamamatay tao. Commandment number 6. Parang medyo kinakabahan ako sa topic po ito. Pero hayaan po ninyo, tingnan po natin ang mensahe ng Panginoon. Ano po? So,
Sa Hebrew words, yung murder ay, o yung pagpatay ay mayroon pong dalawang salita na ito po ay ratsak, mut, at sa Greek word naman, poneo, o po sa other words, ay apoktino, na ibig sabihin ng murder or killing. So, ang ibig sabihin po noon ay one means to put to death and the other means to murder. Pareho pa rin pagpatay. So marami hong batas nga na nagawa patungkol po sa ganito pong sitwasyon na nakuha nila sa turo o sa pag-interpret nila sa Biblia. Pero tayo po mga Kristiyano, mayroon pong nais ang Diyos na ipakita ho sa atin. Paano natin dapat tingnan ang ika-6 na utos? So, point number 1, sanctity of human life or human life. So, God created in the image of God. So, tayo po, yung buhay natin ay nilikha sa wangis ng Panginoon. Sabi po ng Genesis chapter 1 verse 27, "So God created man in His image, in the image of God created him, male and female created He them." So ang Diyos mismo po ang lumikha. Ang sabi po sa pagkakalikha sa ating mga tao, hinugisan, tapos nilikha niya ang kawangis. Alam po natin, mula pa lang sa Sunday School, alam na ho natin ang pagkakalikha sa tao. Hindi lang ho katulad ng itinuro sa atin sa school, na ikaw ay galing sa unggoy. So nag-evolve, na naging anyong tao na ngayon. Ano po? Hindi ho tayo doon naniniwala. Kaya sapagkat ang Biblia ay nagsasabi na tayo ay nilikha ng Diyos. Amin po. So ano pong pagkakalikha ng Diyos sa atin? Sa image niya. Anong image? Image ng walang kasalanan. Holy. Banal. Kaya lang ho, alam natin na nagkaroon ng bahay dito, yung kabanalang ito ay nawala sa sangkatauhan sapagkat pumasok ang kamatayan. Pumasok ang kamatayan. But still, tingnan pa rin ho natin yung sanctity, yung kabanalan, yung sacredness ng buhay. Ito ay nilikha na ayon sa wangis ng Diyos. Na ibabalik lang yung wangis na ito sa Panginoon, na yung wangis natin, na ibabalik lang ito kapag si Kristo na ay nanahan sa isang tao. Mga kapatid, yung wangis na ito ay naibabalik o ibinabalik muli ng Panginoon sa isang tao kapag itong taong ito ay kumilala kay Kristo at nakipag-isa na kay Kristo. Ano po yung una? Created in the image of God. Paano po natin tingnan? Pangalawa po, life as a gift from God. Sabi po ng Psalms chapter 139 verse 13 hanggang 16, sabi po diyan, "Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal." Verse 15, "Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, doon ako iyong napapansin. Lumalaki akong roong sa iyo, di nalilihim." So we believe, ang buhay ay biyaya ng Diyos sa iyo at sa akin. So sa pag-aaral po ng science, milyon yung binhi, pero isa lang nagtatagumpay. Ikaw at ako lang po yun. Tama po ba? Kaya yun ay biyaya ng Diyos. Kung bakit tayo buhay ngayon, ito ay gift ng Diyos sa atin. Tayo yung nagtagumpay, doon pa lang ho, sabi ay tagumpay na tayo. Kaya may purpose ang Panginoon sa buhay natin. Mayroong layunin ng Diyos kung bakit ikaw at ako ay nagkaroon ng buhay. Dahil ang buhay na ito ay gift. So paano po natin titingnan ang buhay?
Paano po natin titingnan ang ika-6 na utos? Ang buhay ay mahalaga. Ang buhay ay sacred sapagkat ito ay regalo ng Diyos. Kaya dapat ho sa tao, hindi dapat sumagi sa kanyang isip na kumuha ng buhay ng may buhay. Pero sa Bible, mayroon pong mga mayroong tinatawag na binigyan ng Diyos ng ang tawag karapatan ba? Or anong tawag ba dito? Kapag mayroong gera. So yung nakapatay ay hindi siya hahatulan ng kamatayan din. Kapag ang isang bansa ay mayroong tinatawag na capital punishment, ito ay allowed ng Biblia. So, we believe na ang sanctity of human life ay nanggaling po sa pananaw ng Diyos. Pangatlong bagay po, responsibility to protect and cherish life. Sa Proverbs chapter 24 verse 11 to 12, sabi po sa verse 11, tulungan mo at iligtas ang hinatulang mamatay ng walang katarungan. Kapag sinabi mong wala akong pakialam sa taong iyan, ito'y hindi maikakaila sa Diyos na nakakaalam ng laman ng iyong puso. Alam ito ng Diyos na nakatunghay sa iyo. Pagbabayarin niya ang tao ayon sa ginawa nito. Yan. So tayo pong individual ay mayroon din po tayong tungkulin sa ating kapwa. So dito po sa pagkakataong ito sa responsibilidad na mayroon po tayo sa ating kapwa. Halimbawa, sabi po diyan, kapag ang isang tao ay hahatulan ng kamatayan, pero alam mo na siya ay walang kasalanan, dapat ikaw mismo ipaglaban mo. Ipaglaban natin. Now, ano po ang dapat gawin? Una, siyempre, ay gumawa ng paraan, manalangin, lumapit sa kinauukulan. Kapag wala ho tayong gantong ginawa, alam ng Diyos ang iyong puso. Alam ng Diyos ang nilalaman ng iyong isip. Pwedeng magkaroon ka ng damdamin na hindi ka makakatulog. Marami hong palabas sa TV na kapag ang isang tao ay nakakaalam ng katotohanan, tapos hindi niya sinabi ito, ano po nangyayari sa kanya? Halos hindi siya makatulog. Ito po'y biblical. Ito po'y galing sa salita ng Panginoon. Kapag ang isang tao alam niyang katotohanan at hindi siya gumawa ng paraan, mayroong konsensya na inilalagay ng Diyos sa ating puso para ayusin ang mga bagay. Tingnan naman po natin ang perspective ng Panginoong Jesus patungkol ho sa kamatayan o sa pagpatay o sa murder. Jesus' perspective of murder. So sabi po ng Matthew chapter 5 verse 21 to 22, so ang Israel ng mga panahon po niya, alam po natin, kapag may nagawang pagkakamali ang tao, alam nila, hatulan agad ng kamatayan. Tama po ba? Lalo pag ang kasalanan yon ay pagpatay, ang dulot kaagad noon, ang gawad doon ay kamatayan. Tingnan po natin ang sinasabi ng Panginoon Jesus, Matthew chapter 5 verse 21 to 22. Narinig ninyo na sinasabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay, ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang nabupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid na ulol ka ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Mga kapatid, iba ang pananaw na ng Panginoong Jesus na gustong ipakita
sa mga Israel ng mga panahong yon. Sapagkat tayo po nakipag-isa sa Panginoon, ngayong tayo kumilala sa Panginoon, dapat same principle na ng pagkakilala natin sa kung paano ang killing o pagpatay. Alam po natin, ang batas ng Panginoon na hindi naman yan winawala. Hindi naman sinabi ng Panginoon na inalis niya na ang Old Testament, kundi binigay niya lang ito ng mas matindi pang, malalim pang pakahulugan, lalo ho sa ating mga mananampalataya. Ang sabi po ng Hebrew chapter 3 verse 17, at kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon, hindi ba't sa mga nagkasala at patay na nabuwal silang lahat sa ilang? Ang galit ng Panginoon noong ang mga tao ay matindi ang kanilang ginagawa, yung galit ay nagbunsod ng kamatayan. So mayroon po tinatawag sa Biblia na holy anger, banal na galit. Walang iba kundi po yung ginawa ng Panginoong Jesus. Ano po yung holy? Galit sa masama. Hindi po ibig sabihin pag galit ka, banal ito. Kasi nasa church ako, banal yung galit na ito. Kristyano ako, banal ito. Hindi po. Yung galit na yon, galit sa masama. Galit sa paggawa ng masama. Na hindi magbubunsod naman po ng paggawa mo rin naman ng kasalanan. So ang Panginoong Jesus, alam po natin, no, siya ay pumunta sa templo at nakita niya po yung templo ay marami nagtitinda sa paligid. Ano ginawa niya? Pinagtatapon niya, pinagtatabig niya. Sapagkat alam po natin na ang templo ay para sa paglilingkod o para sa pagsamba sa Panginoon. Kaya yung Panginoon, yung Diyos na sinasabi po ng Hebrew chapter 3 verse 17, mayroon po siyang galit. Hindi po ito yung galit na sinasabi ng Panginoong Jesus sa Matthew, kundi ito po ay yung galit, banal na pagkagalit. So the attitude of hate and murder goes back before human being existed. So kailan po nagmula? Saan po nagmula yung hate? Saan po nagmula yung galit nito? Sabi po ng John chapter 8 verse 44, ang diablo ang inyong ama at ang gusto niyang gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. So, kailan po nangyari yung unang murder sa Genesis? Alam ho natin yan. Alam ng mga Sunday schooler yan. Walang iba kundi yung sa panahon ni Cain at ni Abel. So, the devil has infected humans with this attitude of hate and murder from the beginning when Cain jealously killed his brother, committing the first murder sa Genesis chapter 4, verse 3 hanggang 8. So yung hate na ito po, na tinutukoy ng Panginoon, nag-ugat pa sa simula. Sino po ang nag-udyok na ito sa tao? Sino ang nag-uudyok nito? Walang iba, kundi ang kaaway. Ang nag-uudyok ng puot sa ating puso ay ang kaaway. Ang nag-uudyok sa puso ng bawat tao ay walang iba, kundi ang kaaway. Ano po ang inuudyok? Gumawa ka ng pagkakasala. Especially, yung ating pinag-uusapan po ngayon, ang mag-commit ng murder. Pero sa Panginoon po, yung hate na ito, ay hindi lang basta hate, kundi ito po yung nanggagaling sa ating mga puso. Pangalawang perspective po, hate is murder. Sabi ng 1 John chapter 3 verse 15, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay walang sa mamamatay tao. Ito na po yung prinsipyo na sinasabi ng Panginoon, na ang sinumang napupuot
sa kanyang kapatid ay katumbas ng pagpatay. Hindi ka pa po nagkukumit, hindi ka pa humahawak ng sandata para kumitil ng buhay ng tao. Sa pananaw, na bagong pananaw na inilagay ng Panginoon sa bawat isa, yung galit na mayroon ka ay nagsisimbolo ng pagpatay. Kaya po sa chapter 3, verse 13 to 14, kaya mga kapatid, huwag kayong magtataka kung kinapuputan kayo ng sanlibutan. Naalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay natili sa kamatayan. Kaya ang totoo pong mga Kristiyano ay wala na po yung puot, wala na yung galit. Pero meron pa rin ho mga naririnig na mga testimony ng mga Kristiyano. May galit pa rin sa pamilya, may galit pa rin sa magulang, may galit pa rin sa kapatid. Mga kapatid, dapat pag tayo Kristiyano na, binibigay natin, sinusurrender na po natin yan sa Panginoon. Dapat wala na po sa atin. Sapagkat po, sabi ng Panginoon, ang napupuot sa kanyang kapatid ay katumbas ng pagpatay. Kaya hindi pa ho natin kailangan pumatay para sabihin ng Diyos na ikaw ay murderer. Doon pa lang sa puso't isipan na ho natin na nag-iipon tayo ng galit, mayroon na ho tayong paglabag sa ika-6 na commandment ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat yung puot na yon, ito yung nagtutulak sa isang tao para gumawa ng isang karumal-dumal na pagpatay. Doon ho sa amin, doon ho sa katapat ng church ho natin, mayroon po noong mga siguro 2019, ay mayroon ho doong taong nakatira sa parang pang-apat na bahay yata mula sa church, sa loob. Siga-siga ho yun. Kinatatakutan ho ng kinatatakutan ng community. So pag sinita mo siya, either gagawan ka ng masama, ang pinakadulo nun ay papatayin ka. Ganun lagi ang kanyang story. So yung parang mga dayuhang kabataan na papunta ho doon, parang sinita niya. Ay hindi niya naman kilala yung dalawang kabataang yon. Yung pala ganun din ang isip. So inunahan siya. Bakit po? Kasi yung galit na nagbunso doon sa mga kabataang yon, kasi sinita sila, pinagsalitaan ng masama, nagtanim ng sama ng loob. At yung sama ng loob na yon, yung galit na yon, yun yung nagtulak sa kanila para kumitil ng tao. So, pero tayo mga kapatid, tayo mga Kristiyano, dapat ito po tayo, hates turn into love. Yung puot, dapat yan, mapapalitan yan, na mapalitan na yan ng pagmamahal. Mapalitan na po yan ng pag-ibig. Sa verse 43, sabi po diyan narinig ninyo, sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masasama at nagpapaulan siya sa mga matutuwid o matuwid at sa mga di matuwid. So mula doon po sa pagtingin natin ng pagpatay, ngayon po sa pananaw ng mga Kristiyano, yung pagtatanim ng puot, ito po'y against doon po sa 6th or pang-anim na utos ng Diyos. Kaya po yun ay turn na natin into love. Katulad ng inuutos ng Panginoon sa atin.
Tulad ng sinasabi ng Panginoon sa atin, gawin natin yung mga kaaway, ay ano po, papakitaan natin ng pagmamahal. Excuse me po. Water break muna. So ano po ang dapat natin gawin, mga kapatid? So pinapaalala lang po sa atin sa mensaheng ito, hindi na ho natin kailangang mag-commit ng murder. Doon pa lang sa puso natin, i-check na ho natin. Baka mayroon na po tayong ganitong kasalanang ginagawa laban sa Diyos. Bilang pagtatapos po, ano ang pagpatay sa mata ng Diyos? Mula sa pananaw ng tao, ang pagpatay ay ang pisikal na pagkuha ng buhay ng iba. Ngunit dapat din nating tandaan na ang pagpatay ay katumbas ng pag-iisip ng masama na may puot laban sa iba o sa ating kapwa. Nasa isip pa lang natin ay katumbas na ang pagpatay ayon sa salita ng Diyos. Kapag nagtanim tayo ng puot sa ating mga puso para sa iba, nakakagawa tayo ng kasalanan sa mata ng Diyos. Sapagkat sabi ng Panginoon, si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao o sa panlabas na anyo. Ang Diyos, ang Panginoon ay tinitingnan ang tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Bakit po? Yung sa kaibuturan ng ating mga puso, alam ng Panginoon ang laman na ito. Alam ng Diyos, alam ng Panginoon. Bakit po? Sa Matthew chapter 15 verse 19, sapagkat sa puso nanggagaling ang mahasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri at marami pang iba. Saan po nagmumula? Sa puso. Mga kapatid, bilang isang mananampalataya, bilang isang anak ng Diyos, yung paalala po sa atin ay bantayan natin ang laman ng ating mga puso. Ulitin ko po, hindi man tayo physically or literally nakakapatay. Kung ang puso mo hanggang ngayon ay may puot, may galit pa rin sa kapwa, may galit pa rin sa magulang, may galit pa rin sa kapatid, that is against sa ika-6 na utos ng Diyos. Ano po ang kailangan natin gawin? Magbantay. Sabi po ng Proverbs chapter 4 verse 23, above all else, God guard your heart. Bantayan po natin. Madali lang ho tayong magalit. Pero kapag tayo nagalit, iwaksi ho natin na tayo magkasala. Pag tayo nagalit, i-surrender agad po natin sa Panginoon. Sapagkat ang pamantayan ng Diyos, ang pamantayan ng Panginoon, ay hindi lang po yung ikaw mismo, literally, ikaw ay papatay, kundi kung ano ang laman ng ating mga puso. Huwag nawa tayong hatulan ng Panginoon na ikaw ay mamamatay tao dahil sa laman ng ating mga puso. I-check ho natin, baka mayroon pa ho kayong kinikimkim na galit. Baka i-check ho natin ang ating mga puso, baka mayroon pa ho kayong kinikimkim na sama ng loob. Madalas po, di ba pag mga bata, naipon yung galit, ang nasa isip niyang, gaganti ako. Gaganti ako. Marami hong ganitong mga kabataan. At pag matanda na, isinasagawa. Eto po yun. Pero sa ating mga Krisyano, kung mayroon pa ho ngayon po yung panahon para makipag-usap sa Panginoon. Surrender ho natin yan sa Panginoon. Surrender natin sa Panginoon.
upang tayo po ay makalaya at patuloy na pagpalain ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po. At tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mag-close sa prayer. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ngayong umaga aming Diyos sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon upang sama-sama ka naming sambahin, luwalhatiin sa aming kalagitnaan. Salamat po o Diyos sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita na nagpaalala sa amin. Nawa ito, Panginoon, ang aming lakaran sa aming mga buhay. At siyang aming maging gabay, Panginoon, at liwanag sa aming mga daraanan. Salamat po, Panginoon. Inihiling po namin ang iyong pagpapala sa bawat isa, pagsama sa buong isang linggong darating, anuman ang aming gagawin. Ikaw po ang aming maluwalhati, mapapurihan, at nawa o Diyos ay patuloy po na ang buhay namin ay maging pagpapala din sa maraming mga tao na aming nakakasalamuha sa bawat araw. Purihin ka, ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ang pagpapalang ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pag-ibig at kaaliwan, buha sa banal na Espiritu, mulangit pagpo sa walang hanggan.